ninyo. Sugod na sa mga Nature's Medic outlets sa inyong lugar. Nature's Medic Anniversary Raffle Bonanza. Ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Promo starts on September 7 until November 23. Grand draw is on November 25. Sa ating Nature's Medic Taytay branch, ang nanalo sa ating weekly draw sa araw na to ay si Ma'am Nancy Sanusi ng Barangay Poblacion, Sitio Montevista. Ma'am Nancy, congratulations at maraming salamat po. Dito po sa Nature's Medic Rojas Branch, ang nanalo po sa ating weekly draw ay si Irene Hasmin ng Barangay 3, Rojas, Palawan. Congratulations at maraming salamat po. Para po sa ating Nature's Medic Quezon Branch, ang ating lucky weekly winner ay si Ma'am Anding Ladrosa ng Cabon, Quezon, Palawan. Ticket number 0738. Congratulations po at maraming pong salamat. Dito po sa ating Nature's Medic El Nido Branch, ang maswerte nanalo sa libong ito ay si Josefina A. Gripo ng Barangay Villa Libertad. Ma'am Josefina, congratulations po at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Abuan Branch weekly draw, ang mapalad na nanalo ay si Edwin Espinosa, Barangay Alacalian, Taytay, Palawan. Congratulations, maraming salamat po. Morning everyone, ngayon ay ang weekly raffle draw dito sa Nature's Medic Rio Tuba. Ang nabunot po natin ay si Antonio Sinay from Barangay Ukayan, Batalasa, Palawan. Congratulations, Antonio Sinay. Dito sa Nature's Medic Rizal Branch, ang ating weekly winner ngayong araw ay si Ginyaris Ginilin ng Punta Baja, Rizal, Palawan. Ayan. Congratulations at maraming salamat po. Dito sa Nature's Medic Brooks Point Branch, ang nanalo ay si Roman Maripusa ng Barangay Aribungos. Congratulations and maraming salamat. Dito po sa Nature's Medic Nara Branch, for weekly draw, ang maswerteng mananalo ay si May Marisa M. De Los Reyes, address Poblacion Nara, Palawan, 7 sa Halap City. Maraming salamat po and congratulations. Nature's Medic San Vicente Branch, ang nanalo para sa weekly raffle draw ay si Mary Rose S. Senyo, New Agutaya, San Vicente, Palawan. Congratulations and maraming salamat po. Mulay natin. Ang ating pong lucky winner lucky winner po natin ay si Moraisa Tihada ng Inugbong. Ayan, congratulations. Sa ang main branch ng Chinatown Mall, ang nanalo para sa weekly draw ay si Lino Alotencio, Barangay Tanglao, Puerto Princesa. Congratulations and maraming salamat po. Basta't balita at impormasyon, dito na tayo sa nangunguna. Bawat segundo may kaganapan sa lipunan na dapat mong malaman. I-like at i-share lang ang mga mainit na balitang inilalabas sa ating official Facebook page. Huwag kalimutang i-follow ang ikalawa nating Facebook page, ang Bandera News TV Philippines. Bandera News TV Philippines. Ito po ang inyong kabanderang Louie La Rosa. Basta radyo, i-bandera mo.
Nandito kami ngayon upang mamahagi ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan dito sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ang Morita Shipping Lines Incorporated ay mamimigay ng 400 bags na food packs sa mga barangay po na aming mapupuntahan. Kami pong taga-barangay Bagong Sikat, kami po ay nagpapasalamat sa inyong tulong sa amin. Marami pong natutulungan sa amin, lalong-lalong na po yung mga nangangailangan. Sa taga-Morita Shipping Lines, mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong ayuda. Sa panahon ngayon, dito natin makikita ang pagmamalasakit at pagdadamayan ng bawat isa. Magandang hapon lungsod ng Puerto Princesa, magandang hapon lalawigan ng Palawan. Ito ang Alerto 38. Hatid sa atin ng Bandera News Philippines Incorporated. Tayo po ipapakinggan sa lahat ng himpilan ng Radyo Bandera sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo sa official Facebook page na Bandera News TV Philippines at maging sa Channel 40 sa Bandera News TV. Ngayon ay araw ng Martes, October 6, 2020 at sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Local cases ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa patuloy ang pagtaas. Curfew hours at liquor ban muling ipinatupad sa Puerto Princesa. Pag-uwi ng mga LSI at ROF, hindi na muna papayagan simula October 12. Mga guro ng Apply Elementary School nakiuso sa pag-TikTok kasabay ng World Teachers Day. Mga eskwelahan sa lungsod nagpatupad ng mas mahigpit na health protocol sa pagbubukas ng school year 2020-2021. Mga improvised na baril nasabat ng mga otoridad sa bayan ng Quezon. Lalaki patay matapos pagtatagain sa Barangay Kabayugan. Suspect nagawa umano ang krimen dahil sa pagtataksil ni Mrs. At suspect sa pag-iwan ng kartong may lamang mga bala, iniharap na kay CIO Richard Ligad. Sa detalye ng ating mga balita, muli na namang nadagdagan ang kaso ng local transmission cases ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito ang kinumpirma ni CIO Richard Ligad ngayong umaga kung saan umakyat na sa 10 ang kaso matapos madagdagan ng 2. Ang mga ito ay kinabibilangan ng isang 40 anyos na lalaking residente ng Barangay San Jose, habang ang isa naman ay isang 29 anyos na lalaking residente ng Barangay Tagboros. Ayon kay Ligad, ang mga ito ay nagtatrabaho sa Delta P na isang pribadong power company sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang mga ito naman ay nahawa din sa mga naunang nagpositibo sa virus. Matatanda ang sunod-sunod na naitala ang local transmission cases nitong nakalipas na linggo kung saan nagsimula sa isang 23 anyos na lalaking residente ng Barangay Mandaragat. Panawagan naman ngayon ng city government na seryosohin ang usapin kaugnay sa COVID-19 upang mapigilan pa ang paglobo ng bilang ng mga nahahawa sa virus. Meron po tayong dalawang bagong new local case today ng COVID, October 6. Galing sa parehong nasa Delta P, Ang isa ay 40 years old, male, At siya po ay nakatira sa Barangay San Jose. At siya po ay symptomatic, At yung isa naman ay
male din, 29 years old, nakatira sa Barangay Tagboros. Samantala, sa iba pa nating balita, curfew hours at likurban muling ipinatupad sa Puerto Princesa. Pag-uwi ng mga LSI at ROF, hindi na muna papayagan simula October 12. Para sa detalye ng balitang yan, Gerald Gales, ibandera mo.